Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Nakayuko lang ako sa tabi ni Brixter ni hindi ko magawang sulyapan si Joseph. Natatakot akong tingnan siya. Nakaramdam ako ng hiya at kirot sa dibdib. Pare, nandito ka pala. Hinatak ako papasok ni Brixter. Hindi kumibo si Joseph ngunit tumayo siya. Bumaba ang mga mata sa magkahawak naming mga kamay. Suddenly, I wanted to pull it out but I can't. Nasa loob ba si Lola at Ryan? May pasalubong ako sa kanila, babe. But of course, ikaw ang pinaka-na-miss ko. Malambing ang boses ni Brixter at tila hindi batid ang madilim na presensya ni Joseph. Nasa loob sila. Mahina kong sabi. Tiningnan ko ulit si Joseph. Nakita ko ang pagdilim ng mga mata niya, pero namumula iyon. His jaw was clenching. Sa sobrang tiim ng labi niya, ay batid ko nang wala siyang balak na magsalita. I should have known that this would be his reaction. Naglaho ang mapungin niyang mga mata, napalitan ng sakit. Sakit na ako ang nagbigay, pero pati ako nasasaktan. Naiiyak na ako sa sobrang sakit, pero kailangan ko magpanggap na hindi. Kaya mas dumoble pa ang sakit nito. Tinitigan niya ako, magsasalita na sana ako pero mauna na ako. Halos hindi ko na narinig iyon. Naglakad siya palabas ng gate. Dire-diretso ang lakad niya. Humakbang ako para habulin siya pero pinigilan ako ng kamay na nakahawak sa akin. Puntahan na natin ang lola mo. Hinatak niya ako papasok sa loob. Hanggang tingin na lang ang nagawa ko sa papalayong si Joseph. Pagkabati ni Brixter kay Lola ay pumanhik na siya sa kwarto para magpahinga. Hindi malamig ang pakitungan ng lola ko kay Brixter, pero masasabi kong iba sa trato niya kay Joseph. Hindi maaalis sa utak ko ang nakita kong imahe ni Joseph. Ngayon, bigla kong napagtanto kung para kanino ang nararamdaman ko. Itong sitwasyon ko ngayon ang nagumpog sa akin ng totoong tibok nito. Kaya lang, dahil sa kasakiman ko, dalawa silang nasaktan ko. Naupo kaming dalawa ni Brixter sa sofa. Kabado ako para sa katangahan ko at kagagahan ko. Hindi niya deserve ang mabigo. Tahimik lang ako. I was halted when he took my hand. Ang laki-laki ng pagkakaiba pagkamay ni Joseph ang may hawak sa akin. Babe, mukhang ang lalim ng iniisip mo. You can tell me. Napalunok ako. Can I? Unti-unti ko siyang tiningnan. Tatanggapin ko kung anumang masasakit na salita ang sasabihin niya. I truly deserve that more than anything else. Brixter, anong ibig sabihin nito? Sabay kaming napalingon sa pinanggalingan ng matapang na boses, yung parang nang uusig. Mona, napaga ka. Hindi siya nagsalita bagkus ay tinitigan niya ang mga kamay namin. Marahil ay nagulat siya. Kahapon ko lang naman sinagot si Brixter. I didn't say that I love him too, but I said yes. Humigpit ang hawak ni Brixter habang nakatingin din kay Mona. I sensed something that makes me puzzled. Yes, Ara is my girlfriend, Mona. I love your cousin so much. Buong pagmamalaki niya. Nagpalit ang tingin ni Mona sa akin at kay Brixter. Walang emosyon ang mukha niya, hindi rin siya masaya. Pareho kaya sila ng nararamdaman ni Lola? Si Lola, ani Mona. Nasa kwarto na, nagpapahinga. Nagtuloy-tuloy si Mona sa kwarto ni Lola. Ni hindi ako pinatapos sa pagsasalita. Hinaplos pa ni Brixter ang aking kamay. Pero halos mapaigtad ako ng malakas sa pagkakasara ng pinto ni Mona. Pasensya na. Hinging pamanhin ko kay Brixter. Tipid siyang ngumiti sa akin at saka hinaplos ang aking pisngi. It's alright, she must be tired. Nagpunta ako sa kusina at sumunod naman siya.
Kapag malapit siya sa akin, hindi ako komportable. I tried to focus my attention sa pagkuha ng mga plato at kutsara. Hindi siya umupo at tila pinagmasdan lang ako. Babe, may problema ba? Hindi ko siya nilingon. Hindi ko na dapat patagalin pa ito. Mas lalo lang lalala ang lahat. Agad akong lumayo na subukan niyang yakapin ako mula sa likod. Tiningnan ko siya isang beses at nakita ko ang pagtataka sa kanyang mukha. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Nagsimulang manubig ang mga mata ko. I felt so helpless. Sorry, Brixter. Naguluhan siya, pero hilaw siyang ngumiti. Tipid at takot ng ngiti. What are you saying, babe? Maging magkaibigan na lang tayo. Matibay at lakas loob kong sabi. What? I took a deep breath. Brixter, I'm sorry. Patawarin mo ko. Naguguluhan kasi ako. Hindi ako sigurado sa nararamdaman ko. Kasalanan ko ito. I'm sorry. Tinitigan niya ako pero nagtaas baba ang dibdib niya. Ara, kahapon mo lang ako sinagot. Ang tagal ko naghintay sa'yo. Nang sinagot mo ko kahapon, akala ko gusto mo na rin ako. May pait sa kanyang tono na labis na nagpaiyak sa akin. Lumandas ang luha ko. I'm sorry, Brixter. Nananakit ang lalamunan ko. Nahihirapan ako magsalita dahil sa pagbabara ng tila mga naglalakihang bato. Nag-iwas siya ng tingin sa akin. Ang mga kamay niya ay nasa baywang niya. Gumalaw ang panga niya na parang nagpipigil. I can't believe this. Isang beses niya akong tiningnan at saka humakbang palabas ng kusina. Narinig ko pa ang kalansing ng gate namin. He's gone. In one night, I broke 2 men. Umupo ako, I may be young at this, na hindi ko man lang naisip ang pwedeng kalabasan nito. Gusto ko nang maglabas ng sama ng loob at humingi ng tawad. Kumalabog ang pinto sa kwarto. Pinunasan ko ang aking mukha at saka nagmadaling lumabas. Naabutan ko ang nagmamadaling palabas na si Mona. Galit na galit ang mukha. Kasunod niya si Lola na halos umiiyak na. Mona, anong nangyari? Nilapitan ko agad si Lola. Wala kang pakialam. Pagtuunan mo na lang ng pansin yung boyfriend mo. Mga bisit. Ibang-iba ang ali na nakita ko. Inaway ba niya si Lola? Binalibag niya ang pinto namin maging ang gate. Hinagod ko ang likod ni Lola at pinaupo. Lola, ano pong nangyari? Si Mona, gustong huminto sa pag-aaral, pero gusto niya huwag sabihin sa mama niya para patuloy ang pagsustento at sasama na raw siya sa kasintahan niya. Natigilan ako. Nagre-rebelde ba si Mona? Bakit bigla siyang nagbago? Alam ko ang pagiging liberated niya pero hindi ko mapaniwalaan na pwedeng umabot dito. Apo! Nagulantang ako nang bumilis ang paghinga ni Lola. Napahawak siya sa kanyang dibdib at tumirik ang kanyang mga mata. Lola! Lola! Ryan! Tumakbo mula sa labas papunta sa amin ng kapatid ko. Nataranta ako, naiiyak, natatakot. Tila sinisipa ang bawat pintig ng puso ko. Tumawag ka ng masasakyan. Dalhin natin si Lola sa ospital. Bilisan mo! Ara! Ara! Sumigaw ako ng sumigaw sa harap ng bahay ng babaeng mahal na mahal ko. Nag-iisa lang siya, walang katulad. Pinamanhid ng alak ang buong katawan ko para maharap ko lang siya ng ganito. Handa akong magmakaawa para sa pagmamahal niya. Wala akong minahal ng ganito kundi siya lang. I'll do anything to make her mine again. Brixter? Hindi ko agad naaninag ang babaeng lumabas sa bahay, but I was sure she looked like my Ara. Sumubsob ako sa gate habang pinagmamasdan siya. Ara! Binuksan niya ang gate pero ganoon na lang ang kabiguan ko na lumapit siya. Ibang babae pala. Mona, nasaan ang pinsan mo? Ara, lumabas ka dyan, mag-usap tayo. Nagtahulan ang mga aso.
Wala si Ate Ara dito. Pwede ba huwag kang mag-iskandalo? Mag-iiskandalo ako kung hindi mo ilalabas si Ara. Tinabig ko siya at pumasok ako sa loob ng kanilang bahay. Brickster! Hindi ko siya pinansin. Pumunta ako sa kusina at walang tao. Pumasok ako sa kwarto niya pero wala ring tao. Brickster, ano ba? Wala nga sila dito. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Nakainom ka pa. Tiningnan ko siya at tinulak sa dingding. Kumukulo ang dugo ko sa babaeng ito. Tila umakyat sa utak ko ang galit at naguunahang lumabas at sumabog. Diniin ko ang balikat niya sa dingding. Sinabi mo sa kanya, di ba? Sinabi mo sa kanya nangyari sa atin. I let out this word like the dirtiest things in the world. Napapikit siya sa sigaw ko. I don't give a damn kung nasasaktan siya. Kung kasalanan niya ang pakikipaghiwalay ni Ara sa akin, ipapakita ko sa kanya ang galit ko. Wala akong sinabi. Kung ano man ang dahilan ni Ate Ara, hindi ko na kasalanan yon. If she can't love you back, it's not my fault. Siniil ko siya ng halik, yung halik na halos magpadugo sa labi niya. Sa pilitan kong pinasok ang dila ko sa bibig niya. Hindi niya ako pinigilan. Ito naman ang gusto niya. Sinira ko ang damit niya, tinanggal ko ang bra niya at nilumukos ang dibdib niya. Sa pagkakatulak ko sa kanya ay napatay ang ilaw. Hinubad niya ang t-shirt ko, nagmamadali ang bawat kilos namin. I kissed her again, harder. Pinaupo niya ako sa kama. She started unbuttoning my pants. Dahil sa kalasingan ay nangyari na naman ang isang bagay na matagal ko na ang kinalimutan. Nakakabaliw ang mga sandaling iyon at parang nililipad ako sa ulap. Marahan akong dumilat. I saw a pair of man's shoes at the door, partly opened. Mona, tawag ko sa kanya. Nang ibalik ko ang mga mata ko, nawala ang nagmamay-ari ng paa. I may be hallucinating. Itinulak ko siya pahiga sa kama at hinatak pababa ang shorts niya. Halos gumuho ang mundo ko nang sabihin ng doktor na nagka-mild heart attack ang lola ko. Kinailangan niyang makonfine sa hospital para maobserbahan. Kaming dalawa ni Ryan ang nagbabantay kay lola. Wala akong tulog, buong magdamag para mabantayan ko ang lola. Ayokong umiyak sa harap ng kapatid ko dahil ayokong ipadama sa kanya ang panghihina ko. Kailangan nila ng suporta at ang pag-iyak ko ay hindi makakatulong. I scanned my phone kung may tawag o messages ako. I called my aunties na nasa abroad para ipaalam ang nangyari kay lola. Wala rin ako malaking ipon pampa-ospital. Kung mag-e-extend si lola sa ospital, lalaki ang bayarin namin. I still have no messages from anyone. Kinaumagahan ay umuwi muna ako para kumuha ng gamit ni lola. Hindi ko makontak si Mona para magpatulong sa pagbabantay. Hindi naman kakayanin ni Ryan ang puyatan. Nakabukas ang gate namin nang dumating ako. Sa pagkakatanda ko ay sinarado ko naman ito. Nakahinga lang ako ng maluwag na makita ko ang padlock sa pinto namin. Siguro ay napaglaruan lang ng mga bata ang gate. Binaba ko ang susi sa lamesita at tumiretso sa kwarto namin. Nakaramdam agad ako ng pagod nang makapasok. Maliligo muna ako, magluluto ng pagkain para madala sa ospital. Kukuha rin ng gamit ni lola at pampalit ni Ryan. Pag-iisipan ko pa kung kanino ko ihahabilin si Ryan habang nasa ospital kami. Magulo ang kwarto pagpasok ko. Yung aparador ko ay nakabukas at parang may naghalungkat. Sa lapag ay may nakakalat na damit. Ito ang damit na suot ni Mona kagabi. Marahil kumuha iyon ng damit sa aparador ko. Sinamsam ko ang mga kalat para ituloy na ang gagawin ko. Inilagay ko sa sala ang mga bag at plastic na dadalhin ko sa ospital na makarinig ako na mahinang katok sa pinto. Nagmadali ako sa pagbukas. Inasam ko ang isang tao na gustong-gusto ko nang makita. Ara? Unti-unting nawala ang ngiti ko at nabigo ako nang iba ang dumating. Nitoy, ikaw pala. Nabalitaan ko kasi yung nangyari sa lola mo. Kamusta na siya? Saang ospital mo siya dinala? Malungkot akong tipid ng umiti. Mild heart attack daw. Kailangan maobserbahan pa ng doktor.
Hindi ko pa alam kung kailan siya makakauwi. Sa MCU namin siya dinala. Pasok ka muna. Inihahanda ko pa kasi yung mga dadalhin ko. Pinatuloy ko si Nitoy at muling chinek ang mga dadalhin ko. Mahihirapan kang dalhin yan. Kung gusto mo, ihatid na kita doon para madala ko rin ang Lola Feli. Dala ko naman yung owner na bossing. Napahinto ako. Tiningnan ko siya. Nitoy, si Joseph, nasaan siya? Kabado ako nang tinanong ko siya. Kahit alam ko nasaktan ko siya at parang kalabisan ang hanapin pa siya, kinapalan ko pa rin ang mukha ko. I want to see him. I want to lean on his shoulder. Sa ngayon, si Joseph lang ang gusto kong kapitan. Yung pag-aalaga niya sa akin ang kailangan ko. Inaamin ko, kailangan ko siya. Inaamin ko, gusto ko siya. At inaamin ko rin na mahal ko siya. Yung katangahan ko ang nagpatunay sa akin ng totoong laman ng puso ko. Kasi kahit tinanggap ko si Brickster, hindi ko naramdaman yung seguridad at comfort na naramdaman ko tuwing kasama ko si Joseph. Hindi rin sumisipa sa kaba ang puso ko at walang kulisap na lumilipad sa akin tiyan. Nangungulila ako kapag hindi ko siya nakikita at wala na akong pakialam sa sasabihin ng mga kaibigan ko. Aaminin ko na ang mahal ko si Joseph. Kunot noong nilingon niya ako. Hindi mo ba siya kasama sa ospital? Nagtataka niyang tanong. Umiling ako. Hindi, wala naman siya rito nang inatake si Lola. Napakamot sa ulo niya si Nitoy. Kagagaling ko lang kasi sa bahay niya. Kaso walang tao. Nung nalaman kong sinugod sa ospital si Lola Feli, akala ko kasama mo na siya. Kasi kagabi, tinitigan ko siya at hinintay ang sagot niya. Nakainom yun, pero sabi niya pupuntahan ka daw niya at magsasorry. Nag-away ata kayo. Pagkatapos nun, hindi na siya bumalik. Kagabi pa ang huling kita ko sa kanya, Ara. Nag-alala ko nang sabihin niyang pumunta siya dito kagabi. Wala naman siyang aabutan dito. Si Mona, naabutan niya kaya si Mona? Tulad ng sinabi ni Nitoy ay hinatid niya ako sa ospital. Dinalaw din niya si Lola para kamustahin. Kaso ay tulog pa si Lola. Sinabi rin niyang habang nagbabantay ako sa ospital ay pwede muna niyang patuloyin sa kanila si Ryan. Batid kong mapapagod ang kapatid ko, sa susunod na linggo ay pasukan na sa klase. At bago umuwi si Nitoy, pinangako niyang hahanapin niya si Joseph. Mabalitaan ko lang na ligtas siya ay panatag na ako. Gusto ko sanang ipasabay si Ryan sa pag-uwi pero tumanggi ang kapatid ko. Babantayan daw niya si Lola. Hinayaan ko na lang siya. Hihintayin daw niyang magising si Lola. Mag-uumaga na ay gising pa rin ako. Nakaupo ako sa plastic na upuan habang si Ryan ay nakahilig sa kama ni Lola. I scan my phone again. Hindi ko na ata mabilang kung ilang beses ko itong ginawa. Nagbabaka sakali, napunta ako sa huling text ni Joseph. Napunta ako sa compost message. Naglakas loob ako. Nasaan ka? Mag-usap tayo. Pumikit ako matapos kong isend iyon. Nagdarasal na sana ay puntahan niya ako. Miss na miss ko na siya. Nasasabik na akong hawakan ang kamay niya. Halikan siya ng paulit-ulit at mayakap. I want to hear his voice at ibubulong niyang huwag kang mag-alala, maayos din ang lahat. Nakakaiyak ang pakiramdam na mag-isa. Mag-aalas 2 na nang mag-vibrate ang phone ko. Nagmamadali ko itong binuksan. Ara, umalis na raw sa apartment si Bossing, sabi ng may-ari. May naghakot na raw ng mga gamit niya. Hindi na rin siya bumalik sa site. May nakakita, sinundo raw ng 2 lalaki. Nanlumo ako sa binalita ni Nitoy, pero umaasa ako na babalikan niya ako. Mahal niya ako. Sinabi niya yon paulit-ulit pa. Hindi siya mabubuhay nang wala ako sa buhay niya. Babalikan niya ako. Babalik siya. Mahal niya ako. Nasaan na si Joseph? Babalikan pa kaya niya si Ara? Gayong sinaktan nito ang damdamin niya?
sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!